5 araw nang nakalipas mula nang masunog ang sanitary landfill sa Navotas, ngunit hanggang ngayon ay bakas pa rin ang iniwan nitong pinsala. Kaya naman ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ininspeksyon ng landfill upang matukoy ang pinakamabilis na response measure para rito, partikular na sa mga apektadong residente. Nagbabalik si Graciela Corazon para sa balita. Ininspeksyon ni Department of Public Works and Highways or DPWH Secretary Vince Dizon katuwang ang Bureau of Fire Protections or BFP, Philippine Coast Guard or PCG at Navotas LGU ang Navotas Sanitary Landfill matapos itong masunog ilang araw na ang nakalilipas. Hanggang sa ngayon, binabalot pa rin ng makakapal na usok at alikabok ang bahagi ng 41 hectare na Navotas Sanitary Landfill na dating kilala bilang Philippine Ecosystems Corporation Landfill. Dahil sa makakapal na usok na nagmumula dito, apektado na ang mga residente ng Navotas, Malabon at Obando, Bulacan. Ayon sa ulat, bagaman usok na lamang ang nakikita sa ibabaw ng tambakan, makikita sa terminal drone ng BFP ang init sa ilalim nito, bagay na malinaw na may indikasyon na hindi pa tuluyang naaapula ang apoy. Dahil dito, lumapit na si Navotas Mayor John Ray Tiangco sa iba't ibang ahensya at lokal na pamahalaan na kasalukuyan ding naaapektuhan ng usok at masangsang na amoy mula sa nasusunog na landfill. Nangako naman si Secretary Vince Dizon na magpapadala ito ng mga heavy equipments tulad ng backhoe, bulldozer at dredger upang makatulong sa pagsugpo ng sunog. Gagamit na rin ang ahensya ng putik at lupa para apulahin at tambakan ang landfill dahil hindi na anya kaya ng tubig para apulahin ang sunog. Bubuksan din ang Navotas City Hospital para sa mga pasyenteng mula sa Obando na nagkasakit o nagkaroon ng fire or smoke-related symptoms. Namahagi na rin ang LGU ng mga N95 mask para sa mga residenteng direktang naapektuhan ng maruming usok. Samantala, matatandaan na 2025 pa noong huminto ang operating ng landfill pero ayon sa Navotas LGU, may mga natirang residual waste na prone sa sunog lalo na kapag mainit ang panahon. Hindi rin daw ganap na naipatupad ang dating private operators, safe closures at rehabilitation plan na posibleng naging sanhi rin ng insidente. Pinaalalahanan naman ng ahensya ang mga residente na ugaliing magsuot ng face mask upang maiwasan ang anumang iritasyon o sakit na maaaring makuha sa maruming usok na galing sa landfill. Para sa EuroTV News, Graciela Corazon, sumasaludo sa bawat Pilipino.